Hello, what's up guys? This is Parts TV guys. So for today's video guys, re-reviewin natin yung Poco F7 na bagong release ngayong 2025. So bago pala i-release yan guys, wala pa dito yan sa Philippines. So ito guys, manonood muna tayo ng ibang video kung ano yung itsura niya at kung ano yung design niya guys. So tara, panoorin na natin guys. And of course, they always like to mention that they have all of the Google apps and services, since Huawei doesn't. Right, let's see what this is all about. Who remembers the Poco F1? Do you remember how much of a legend that phone was? So fast forward lang natin guys. So dito na tayo sa kanyang unboxing. So ito, ayan guys. It is solid color case. It's a dark gray. So ganun pa rin guys yung kanyang case na dark color gray, tapos may kasama ng warranty card and manual guide para sa sa customer service na dito sa Poco Philippines. So this case has a really nice soft touch to it, and it's a lot more flexible and softer than those see-through silicone ones that you usually get with budget phone. Only allowed to So show. yun guys, papakita ko na guys yung pinaka-itsura ng kanya. So ito guys yung kanyang variant. So check natin dito sa GSM Arena guys. So ito po yung kanyang talaga itsura. So Xiaomi Poco F7 official image. Then ito na po yung kanyang variants. So ito guys yung variants niya guys, may black, white, and silver, parang mecha type. So meron din dito guys na parang kulay green, pero ewan natin kung ano yung kulay green na yun guys. Plastic though. Check out the back of that phone. Okay, so I have never seen a phone look quite like this. Check out that. It's got the Snapdragon logo. So yun guys, ito nga po palang phone na to is, ang chipset nyo guys is 8S Gen 4 na chipset na Qualcomm Snapdragon yun guys, Snapdragon 8S Gen 4 na umaabot din yung Antutu niya ng teka lang guys, check natin F7 Antutu score. So ito pa F7 sa dito tayo sa Keymobile guys. So check lang natin guys dito sa ating browser. So mahina internet. So ito po. So ito guys yung kanyang Antutu, nasa 2.4 million na score. Pero syempre specific lang yan guys, na kung titingin ka ng phone, kung nahihirapan ka pumili ng phone, so wag po nating aasahan na aabot siya sa ganyang score na 2.4. So parang ano lang yan guys, reference ninyo kung hanggang saan yung kanyang chipset. Siguro magiging actual Antutu score niyan pag tinest nyo guys is nasa 2,080,000 or 100,000. So yun po yung talagang pasok na pasok dun sa chipset na yan. So yung 8S Gen 4 po kasi is nandun sa pagitan ng 8 Gen 2 then 8 Gen 3. So parang overclock lang siya, pero parang katulad lang siya ng 8 Gen 3 kung titingnan ninyo. Pero pagdating sa optimization, syempre 8 Gen 3 tayo kung pumipili ka ng phone na gusto mong bilhin this 2025. So ayun guys, consider rin natin na pasok siya sa goods naman yung kanyang chipset, pero optimization lang, kaya baka may overheating issue, kaya ayun nga, konting optimize lang ang kailangan niya para maging goods na yan sa lahat ng games. So tara, let's back on the video guys. On the phone itself, underneath the back glass or plastic or whatever this is, I'm assuming it's actually plastic, but it looks like glass. And even the camera module. So yun guys, yung ano nga daw niya, yung likod daw niya, parang kala niya plastic, pero glass daw talaga. Glass yung kanyang pagkakabuild. So mga medyo madulas yung kamay dyan, at medyo parang pag gumahawak kayo ng phone, so kailangan yung ingatan at lagyan ng case, baka nga mabasag at ayun guys, masira. Mahirap maghanap ng kapalit niyan. So syempre, ibang style, mas mahal.
underneath the surface has this kind of green reflective stripe which looks really cool. So yan guys, pinansin niya rin dun sa may mismong camera module niya yung kanyang itsura daw na to is meron daw kulay green, is kala niya nga daw ay merong ako rin ang una, akala ko may LED na ilaw. So ayun nga, na-confirm niya na parang design lang as kulay green. Pero syempre, pag tinignan naman natin yan sa malayuan, parang nakakaakit yan. Tingnan ng mga gamer katulad natin. Ayun nga. So ayan nga, back to the video guys. Design lang naman, goods, maganda tingnan. And there's a ton of detail here. So it says limited edition right here. We've got this kind of copper looking section here, which is probably just decoration. It looks like you've got 3 LED flashes, 2 cameras, and then up here it So says ayun guys, may 50 MP siya na OIS sa likod. So ayun nga guys, supported din niya yata yung 4K resolution sa likod. So baka syempre sa mga makakatest niyan after release dito sa Philippines is baka syempre hindi naman sila ang Poco kasi hindi naman nakapokus sa mismong camera nila, or depende kung gagawin nilang pantay lang camera then gaming, then okay naman, maganda naman tingnan, di ba? Pero syempre baka mamaya is merong issue na naman dyan sa camera na yan pagdating sa OIS, baka mauga, syempre marami syempre hindi naman natin hinahabol. Pero kung hinahabol mo naman is gaming, wala ka nang pakialam dun sa camera na yun syempre. So back na tayo sa video guys. 50 megapixel OIS. So I'm assuming that's the primary camera. It does have optical image stabilization. And I really like how the light kind of refracts off of that Qualcomm Snapdragon logo right there. And then also we've got this little red accent here at the top. Very nice. And then we've got a little bit Poco branding in the lower right corner. That's way more subtle than some of those. So tingnan nyo guys, ito yung nandito sa gilid yung Poco branding niya. Then nakita nyo naman, ito guys, napapansin nyo yung pinaka frame niya. So yan po guys is metal frame. So katulad po siya ng Redmi Turbo 4 Pro. So ito po talaga yung kanyang global version ng Redmi Turbo 4 Pro. Naka metal frame din yun guys, yung Redmi Turbo 4 Pro. So may nakita rin ako na nagtest ng ganun Redmi Turbo 4 Pro na version. So ayun nga guys, pinag-compare niya sa ibang brand ng phone, then tinry sa stress test. Syempre stress test natin, malalaman natin yung capabilities ng phone natin, kung hanggang saan lang yung limitation ng phone natin pagdating sa gaming, lalong-lalo na sa gaming guys, gaming, and then sa performance, doon tayo nagbabase. So ayun guys, nakita naman natin nagkaroon ng overheating issue doon sa Redmi Turbo 4 Pro. Tingnan natin dito sa global kung meron or wala. So tingnan na lang natin, why not kung pagbigyan natin tong global release kung may nabago ba or wala. The other phones that had big bold letters right down the back, I 100% prefer this approach. And even the frame looks really nice. It looks very iPhone-ish. You got these kind of rounded edges. Parang kahawig niya daw guys si iPhone. May round edges kasi siya guys, hindi box type yung itsura niya. Pero parang round nga daw guys yung pinaka-itsura niya. Parang same lang ng iPhone 6 na mini. iPhone 16 pala. Sorry, iPhone 6 tuloy. Lumang version na yun guys. iPhone 16. So yan, parang mini version lang siya. In fact, I think the Poco is even more rounded right on the corners, which is nice. It is a little bit of a fingerprint magnet though, but so yeah. ayun nga lang daw guys, medyo pag tinignan mo sa likod, medyo dikitin daw ng mga fingerprint natin. So hindi nga lang daw maganda tingnan. So syempre sa mga wala naman tayo pakialam dyan sa itsura niyan. Kung makikita man fingerprint natin, natural glass back yan. So talagang didikit at didikit yan. So kung medyo nairita kayo, pwede kayong mag-switch ng ibang phone case para maiwasan yung fingerprint magnet na yan. Like it. Anyway, let's see what else is in here. A USB-A to USB-C charging cable with a little bit of an orange accent on it. And a 90-watt charging brick. Very nice. So ayun guys, supported niya ang USB Type-C. Then meron na rin siyang 90 watts na fast charging. So medyo goods na yan, maganda na rin yan. Siguro depende na kung gaano katagal mapupul, kung dinre-drain nyo ba or saktuhan lang kayo gumamit. Syempre nasa inyo yan. Designed by Xiaomi. Of course, we've got the SIM ejector tool, so let's get this off and have a look at the SIM tray.
So ayun guys, common na yan. May mga ganyan na tayong unboxing. May SIM ejector tool. So fast forward na natin guys. So ayun guys, ito na pala yung pinaka full unboxing niya. So hanggang doon na lang pala sa SIM ejector na yun guys. So punta na tayo dun sa mismong syempre specification niya dito sa GSM Arena. Then guys, dito sa ating network, dito sa ating Poco F7, so support din niya yung 5G. Then wala pang official date kung kailan siya i-release dito sa Philippines. Then ang kanyang dimension guys is ito guys, kitang-kita niyo naman guys. Ito yung kanyang build quality. So itong glass front, glass talaga yung mismong screen niya. Then aluminum frame, glass back. So yun, glass nga talaga, confirm. Plus yung back natin. Then dalawang nano SIM card na pwede tayong maglagay ng dual SIM card. Then ito guys, nandito naman sa kanyang IP rating guys is nakalagay is IP68, doesn't tight and water resistant, immersible up to 2 meters for 30 minutes guys. Bawal natin siya ibaba ng sobra. Pag umabot na siya ng 30 minutes, baka magkaroon yan ng issue or magkaroon ng moist yung loob, baka masira yung loob ng phone ninyo, baka pasukin lalo ng tubig. Under ano lang 2 meters lang guys sa tubig. Then ito guys, sa kanyang display guys, may AMOLED na 68 billion colors. Then supported niya ng 120 Hz. Then supported din niya yung Dolby Vision. Then HDR10+. Tapos may HDR BB din. Then ang peak brightness niya guys is nasa 3200 nits. Yung peak brightness niya guys. Then yung size ng kanyang display is nasa 6.83 inches. So, ayun guys, ito yung kanyang resolution. So, ayun guys, kitang-kita nyo naman guys. Then, ang kanyang OS. So, Android 15, then HyperOS 2. Naka Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 na bagong release ngayong 2025. So, ang GPU niya guys is naka Adreno 8225. So, wala po tayong yung parang mga SD card slot, wala po tayong SD card slot dito. Then ang international variant niya guys is ito 256, then 512 na 12 gigs of RAM, then 12 gigs din na RAM dun sa 512. So tapos ang kanyang UFS storage guys is naka UFS 4.1. So medyo mabilis-bilis na rin guys. Then yung kanyang camera module is kanina nakita nyo naman naka 50 MP. Then naka 26mm wide. Then naka OIS na rin guys. May 8 MP na 15mm ultra wide. So good sa yun guys. Ang kanyang features guys, ito na guys, may LED flash, then HDR. So ayan, panorama. Then, sa video naman guys, may supported siya ng up to ano ba to guys? Hanggang 60 FPS dito sa ating selfie camera. 30 to 60 FPS, 1080 nga lang yun guys. Then, sa single naman, 20 MP. Tapos dito sa back naman guys, up to 120 hanggang 960 FPS. Wow! Up to 8K yata, 8K resolution guys, kasi may 4K din 8K, baka up to 8K to guys. May EIS sa sa harap din likod. Pwede rin ninyong baguhin yun, EIS yata pag 8K para mas maganda, or baka EIS yung harap, depende guys sa OIS kasi yung sa likod. So baka naguluhan kayo guys, yung EIS baka sa harap sa selfie camera, then yung likod OIS. So, yung OIS po, yung image stabilization niya pag naglalakad tayo. And ito guys, wala pa rin po tayong yung 3.5mm jack. Parang sa headset natin guys. So, wala po tayo lang. Then, sa Wi-Fi naman guys, dito naman po tayo. Then, supported niya yung Wi-Fi 6, then Wi-Fi 7, dual band na po yan. Then, ang ating USB, then naka Type-C na rin po siya guys, kita nyo naman doon sa video. Then yung kanyang sensors, naka under display and optical na po yan. Then ito naman po yung kanyang battery type, naka 6,500 mAh. Then naka international model. So sa global release po yun guys Then dito naman guys sa Indian variant guys,
naka 7,550 milliamps. So, sobrang laki ng difference nila pagdating dito sa international guys, sa global release. So, ayun nga, yung charging speed natin naka 90 watts wired charging. So, tapos meron 20.5 watts reverse wired. So, pwede palang gawing power bank yung phone natin kung in case of emergency, pwede natin maging power bank siya. May reverse wired siya na charging. Then, yung color guys, black, white, and silver. So, wala pong nakalagay dito na price kung magkano po yung ating Poco F7. So, guess na lang natin after ma-release this 2025. So, malapit na po yung release ito. Abang-abangan naman po natin. Pwede nyo check yung price ni Redmi Turbo 4 Pro para compare nyo yung difference kung ganun din yung sa global release or mas mura pa. So, pwede natin tingnan yung Redmi Turbo 4 Pro. So, search natin Redmi Turbo 4 Pro. So, eto guys, check natin kung ito po yung kanyang China ROM version. Dito po sa China to na-release. Pero kung meron na po kayo niyan, so depende sa inyo kung magkano nyo nabili ng sale. So, pwede pa po yan bumaba yung pag-sale ha. Siyempre, aabang-abangan tayo ng voucher. So, baka mas mura natin mabili yung mga global release. So, mahina guys yung ating internet guys. So, mahina po. So, wait lang natin mag-loading. So, yan. So, ito po guys. Ito na talaga yung pinaka-loading niya guys. So, about 240 euro. Check natin yan guys. 240 euro to PHP. So 15,000 baka ito guys yung sa mismong 256 variant, then sa mismong 5112 na yun guys is naka nabulol ako guys, 512 pala, 512 baka na siyempre i-range nyo na lang siya ng 18 to 19. Siguro 20 guys mga 21 something. So, kayo na po ang bahalang tumingin kapag na-release na yan guys. Syempre, mabibili nyo na mura yan kasi nga sale yan, ibibenta. So, guys, hanggang dito na naman po yung ating video for today ng review ni Poco F7. So, siguro, for the meantime, pag may mga bagong release na video dito, so re-reviewin natin. Or kung nahihirapan kayo pumili ng phone, pwede natin i-review yan para hindi kayo mahirapan pumili ng phone. Syempre, expert tayo dyan. So, hindi ko naman kino-consider na expert ako, pero magaling lang tumingin ng performance din quality. So, yun lang naman tinitingnan natin sa phone na pinibili natin. So, hanggang din yun lang po yung ating video guys. So, maraming salamat sa panonood. Peace!